Malinaw. Malinaw eh. E di pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman to. Total, hindi pa naman kayo kumakain. Sa kwento, mabusog kayo. Oh, kung lahat ng ginawa ko ay mali, e di mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Real talk lang to, my friend. Di ba? Tama ba? Oh, sige. Magkwento tayo na may kwenta. Kasi sila walang may kwento kasi walang kwenta. Kita nyo, marunong ako magbara. O di, tingnan natin. Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Marami-rami na akong testigo. Bakit? Kayo, mga naparito, hanggang doon sa Kodli, hanggang doon sa Morsak, dito sa Wakali, mga batang Kisada, kayo na naparito, at least, kayo, testigong buhay, at matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit syudad natin noong panahon ng pandemya. Walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong yorme para makakain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families, buwan-buwan, tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. Buwan-buwan. Times 8 months. 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Umipat ako ng ginto? Hindi. Bakit? Bakit? Bakit ginawan ko ng paraan? Ano sinabi ko sa inyo? Hindi naman ako nagkubli. Kailan ba ako nagsinungaling sa taong bayan noong panahon ng pandemya? Napapanood nyo lagi ako sa Facebook. Every Friday nagre-report ako. Ano sinabi ko? Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung magla-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na may bebenta, wala na mautangan, nakita niyo tong relo na ito, ipatatas ako to kay Tambunting makaraos lang tayo. Yun ang sinabi ko. Bakit? Taas ang kamay ng ama dito. Taas ang kamay ng ina dito. Taas ang kamay ng magulang dito. Real talk. Pag walang makain ng anak nyo, gagawan nyo ng paraan? Di nga. Iranaos nyo? Itatawid nyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Mali daw yun. Mali daw na magkaroon at shoutout sa mga batang almaryo. Mali daw magkaroon ng air condition na paralan na mas maganda pa sa Holy Child. Tama naman. Tama ba? O, tingnan ninyo. Kung walang vision ang leader ninyo, noong araw, ang klase kinakansila dahil may bagyo. Ngayon, kinakansila dahil mainit. Tama ba? Pero yung almaryo, bigyan ng jacket yan. Mano pa? Yun ay simula. Mano pa? Kung amagat salamat.
ang Quezon, ang Tondohay, ang Isabelo, ang Perfecto. E paano kung lahat ng public school air condition, katulad ng Almario? Metro Manila, walang pasok sa gitna at tirik ng araw. Pero ang Maynila, may pasok, aircon ang eskwela namin. Masama ba yun? Masama daw? Masama daw? Humigit, kumulang, 2,000 pamilya ang nagbago ang buhay. Bumagyo, uminit. Saan ka nakakita? Squatter lang dati, ngayon naka-elevator pa. Masama daw yun. Wala raw return of investment. Kailan pa naging negosyo ang gobyerno? Ang gobyerno ay gumagastos ng pera ng taong bayan para sa serbisyong ipagkakaloob sa taong bayan. Tingnan nyo. Matatanda na ang iba sa inyo dito. Hindi naman sa pagano. Yung iba dito, konti na lang ang birthday. Real talk lang, real talk. Tingnan po ninyo. Nagkabagyo. Uminit ang araw. Yung mga pamilyang natira sa Condominium 1, Condominium 2. For the first time in history ng Maynila, nagkaroon ng condominium na pinagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Mano pa? Kung magtuloy-tuloy yun, edi lahat tayo naka-condominium na. Sana all. What I'm saying is that, ano't ano man ang aking ginawa, hinaharap ko yan sa taong bayan. Bakit? Hindi naman ako nahiya. Bakit? Pinakinabangan ng taong bayan. May nagutom ba sa Maynila? May gamot ba noong pandemya sa Maynila? Meron bang bakuna sa Maynila? Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Tulad ng gusto ng isang ina, ng isang ama, o ng isang magulang, mairaos niya ang kanyang mga anak. Yon ang pagtingin ko bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngayon, kung yun ay mali, hayaan ko na po kayong maghusga. Ngayon, kung naniniwala naman kayong tama ang ginawa ko, nalulungkot nga ako, yung mga dati kong kasama, nung araw, papuri rito, papuri roon, papuri kahit saan, palakpak dito, palakpak doon. Ngayon ako na pinakamasama sa kanila. Ang tanong ko, at ang tanong ng mga taga Maynila, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? Anong gusto ninyo? Bilis kilos o biglang kilos? Ngayon, marami na akong natanong, but for the first time, publicly, across age, dati kausap ko lang, puro matatanda. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat, mga taga Maynila, yung napapansin ko, dahil sinabi ko sa inyo, huwag kayong papatol, huwag kayong maninira, huwag, hayaan nyo na sila. Pabayaan natin. Pero tatanungin natin ng taong bayan. Tatanungin natin. Kung napapansin nyo, yung napapansin ko. Kaya kayo ang sasagot. Bakit? Kayo ang nakararanas kung totoo ba o hindi. Nay! Tay! Mga lolo't lola ko, napapansin nyo ba dumudugyot na naman ng Maynila? Tingnan nyo yung Masino. Tambak na naman ang basura. Ito masakit. Sinisipa taong bayan. Hindi dumating yung truck nyo eh.
Yung truck nyo hindi kasya sa iskinita eh. Nahirapan ng tao. Pinalitan ninyo. Sakripisyo mamamayan. Nangadugyot. Ngayon, totoo bang dugyot na naman ang lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit ang lungsod ng Maynila? Tulungan nyo kami. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, napapansin nyo ba? Kaliwat kanan na naman ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Araw-araw na naman tayo sa lahat ng news outlet. Gabi-gabi, hold up dito, hold up doon. Is not dito, is not doon. Bukas kotse dito, akyat truck doon sa Arten. Ano na nangyari sa atin? Nung panahon ko, nagsialisan lahat yan, yung mga tulongges. Nangatakot lahat yan. Bakit? Dahil nung panahon natin, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ngayon, ano pakiramdam ng mga nanay? Ano pakiramdam ng mga tatay? Nangangamba. Kung yung anak nila galing sa eskwela, galing sa trabaho, pag-uwi, kung buhay pa. O baka naagaw na naman yung cellphone. O baka na-hold up. Nay! Tay! May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. We will fix the city with its ayusin natin, didisiplinahin natin, kakalawitin ko ang lahat ng tulongges sa lungsod ng Maynila nang makapamuhay na naman tayo ng payapa at panatag. Ibabalik ko sa inyo ang pakiramdam ninyo na habang natutulog kayo sa peligro de ora, nasa isipan ninyo, alam ninyo, mahimbing ang tulog nyo dahil iniisip nyo, si Yorme, alauna na madaling araw, nasa kalsada pa. We will bring back order in the city. We will put it in right perspective. We will be competitive again. Nung umalis ako, nung sinimulan ko ang Maynila, we are number 16. Nung umalis ako, number 3 na tayo. Ngayon, number 16 ulit. Kaya, pasensya na kayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang akala ko, hindi ko alam kung akala niyo rin. Akala ko itutuloy na lang niya yung ginawa natin eh. Binago-bago pa. Ngayon, total, tayo-tayong lahat at hindi raw tayo nakatulong sa kanya. Sa interview niya, hindi raw tayo nakatulong. Total, tayo naglagay sa kanya. Samahan ninyo ko, alisin natin sila lahat sa City Hall. Mga bata Maynila, bukod sa paglilinis, bukod sa peace and order, ibabalik ko yung mga bagay na nasimulan na natin. Minimum basic needs, healthcare, education, housing, and jobs for the people of Manila. Kaya, ulitin ko,
Sigurado ba kayong gusto nyo akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan? Promise? Texman? Mamatay man sila? Joke lang. Oh, again, Nay, Tay, mga batang Maynila, pakiusap ko lang, ha? Ulitin ko, ha? Huwag po kayong magsalita ng masakit laban sa mga kalaban ko. Pabayaan nyo na sila. Let's just move on. Let's just move on. Dahil at the end of the day, ang importante, kayo, tao, mamamayan, ang mahalaga sa halalang ito, hindi ang mga politiko. Kami, instrumento lang ng pagbabago. Konsepto, talino, karanasan, lakas ng pangangatawan. Ngunit, ang lahat ng yan ay pag-aari at ang may tanging kapangyarihan ay ang mamamayan na kanyang nasasakupan. Mga batang Tondo, uwian na tayo. Gutom na ako. Gusto niyo na bang umuwi? Bago tayo umuwi, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Plaza Moriones. And let me take this opportunity. Pakita ninyo, marunong na ako mag-English ngayon. Charot. Naipakilala sa inyo ngayong gabi sa proclamation rally natin na maiproklama natin ang ating mga kandidato. Nasa kanan ko, si Sharon Cuneta. Ang mabait natin, Doktora Irma Alfonso. Ito naman, tatay niya pa, nakasama ko. Nung ako'y Vice Mayor, kung siya lang tatay niya, magaling ang kanyang ama, magaling din siyang nakasama ko. Lalo na nung pandemya, ang ating kusihal, Jesus Taga Pahardo. Unang takbo pa lang niyang chairman, kasama niya na ako. Naniniwala ako sa kanya noon, naniniwala ako sa kanya ngayon, at patuloy ako maniniwala sa kanya. Bobby Hernani. Naalala ninyo, nung inubos ko yung mga tulongge sa Arten, alam niyo sino ang katulong ko doon? Batang Tondo rin, taga rito rin sa atin, ang ating minamahal na magiging kosyal, Colonel John Ibay. Shout out sa mga kasingidad ko, yung mga batang tasikwent dyan. Naalala nyo ng bata tayo, pag may basketball, magsusulisit tayo kay Bansay. Oy, shout out yung mga batang Bangkaso at saka Morsak. O yan, dinadayo natin nung araw yung ama niya bago naging congressman. Nung kusihal yun, katakot-takot na sulisit ang inabot sa atin. Magaling ang kanyang ama. Magaling din na naging kusihal na kasama ko. Matigas pa. Kaya pa. Ang ating minamahal kusihal, Eric Ian Nieva. Noong dumating si Christine Reyes kanina, napansin ko yung mukha ni Ian. Parang tumigas. Tumigas yung panga. Akala ko mai-stroke na naman si... Hindi, halos maganda bali yung leg, nakakalingon eh.
ang ating minahal. Palakpakan ulit natin, Eric Ian Gebas. O, kompleto na mga kusel nyo. Kompleto na. Pinabili lang ng suka ng nanay niya yan eh. Papo ka na. O ito ha, papaalala ko lang sa inyo. Noong 1998, binoto ninyo akong kusihal. 23 anyos din ako noon. Ngayon, tasi kwenta ako. Pero salamat sa inyo. Kahit sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. And I hope, hindi ko naman kayo ipinahiya. Kaya naman, o ito, 23 anyos din. Sino mas gwapo sa amin? Umayos kayo na sagot. Ako pipirma ng ayuda. Charot. Bigyan natin ng pagkakataon. Ayan natin siyang matuto. Kasi nung araw, reklamo na reklamo yan. Alam nyo bakit? Ano nireklamo niya? Papa, why you come home so late? Always. Hindi ko naman may paliwanag sa kanya. Sabi ko, sa dami ng may sakit, sa dami ng namatayan, sa dami ng may problema, kulang ang 24 oras kung tugunan yung pangangailangan ng tao. Kaya sila'y napagkaitan ng oras bilang isang ama. O ngayon, naintindihan niya na. Nung pinaikot ko hanggang madaling araw, nasa kalsada eh. Sabi ko, ngayon alam mo na. Kasi hindi ko pwedeng ituro at mahirap ituro ang pagmamalasakit sa kapwa. Nasa tao yan. Wala yan sa paaralan. Sa paaralan ang tinuturo ABCD. 1 plus 1 equals 2. Pero yung pagkatao mo, ikaw yan. At tanging matututunan yan kapag nakikita mo ang tunay na realidad ng iyong pamayanan. Yon ang sinabi ko sa kanya. O ngayon, nagulat siya. Eh siya umiiyak eh. Mas iyakin sa akin to eh. Eh nakikita niya pag may sakit, magkukwento, Papa ganito, Papa ganyan. Now, you know. O kaya naman, halimbawa, nadali nyo na yung 5. Pwede nyo ba isingit? Isingit nyo na yung anak ng misis ko. Joaquin Dumagoso! Tingnan natin pag naging kusyal ka na. Mahirap talaga maglingkod sa bayan. Talagang hindi yan na ipapasa, hindi yan natuturo. Kailangan nasa iyo yan. So, mga taga-Tondo, eto naman, binata pa. May asim pa. Taas nga ang kamay ng dalaga rito. At para mukhang puro dala na kayo. Nanay, Ernix, may nirereto sa iyo si nanay. Magaling na congressman, at least, hindi ako napahiya sa kanya. Dito rin, 2022, nung sinabi ko sa inyo, bigyan nyo ng pagkakataon. At least, kaharap ko kayo ngayon, masasabi ko, proud ako sa kanya. Ang ibabalik natin muli na congressman, Ernix Geneseo! Pogi ano? O ito
Ito naman aking partner. Siya ay mukha lang 19. Naintindihan niyo na yun? Taquarents na po yan. Graduate ng Lasal. Graduate ang kurso Political Science. So sino? Alam niya ang trabaho ng gobyerno at pagiging presiding officer ng Sangguniang Panglusod. Siya ay graduate ng Lasal, pero daig ko siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Palibasa, marami akong kaklase rito. No? Ako'y Ateneo. Ateneo de Tondo. Tondo High School. Oh, graduate ng Lasal, Political Science, aral sa kanyang ama, dating Vice Mayor and Presiding Officer. Gawin natin, ilagay natin ang maasahan nating Vice Mayor, Chief Atienza! Okay naman, mga nanay, tatay ko, ito yung pangalawang pakisuyo ko. Kanina yung nauna, yung huwag kayong maninira, huwag kayong magsasakit ng damdamin ng iba, hayaan na natin sila, we move on with our lives. Ito yung pangalawang pakisuyo ko. Pwede ba? Ulitin ko muna. Gusto niyo ba talaga ako bumalik? Then, bigyan ninyo ako ng mga kasama. Dahil gusto nyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Hindi ko nagawa yon ng ako lang mag-isa. Kaya nga ako nalulungkot eh. Yung mga kasama ko, dating kasama kong gumawa ng napakinabangan ng tao, ngayon daw ay mali. Pero nandyan na yan. O ngayon, pwede nyo ba akong bigyan ng mga kasama? Pwede? O ito ha, usapang kalye na lang. Pwede ba pa-arbor? Pa-arbor lang. Isa lang ang arbor ko. Pwede ba? Your Miss Choice straight. Weh. Baka sinacharot-charot nyo. Hindi nga. Straight? Promise? Hoy, mga taga-Tondo. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Titingnan ko kung may prueba ba kayo. Oh, pwede straight? Talaga? Oo. Lalo na yung iba dyan, yung mga naupo, madaling lapitan. Mahirap hanapin. Alam na alam nyo ah. But seriously, pwede ba makisuyo? Bigyan ninyo ako ng mga kasamang makakatrabaho ko dahil gusto kong ibangon muli ang lungsod ng Maynila. And I can only do that with them. So pwede, your Miss Choice straight! Taas ang kamay na gusto straight! Talaga? Aasa ako. O, ang sukli ko sa inyo, pag kayo'y nagtotoo, maglilingkod ako ng maayos. Gagawin ko ulit yung ginawa ko na dati. Uulitin lang natin. So muli, kain na. Uwi na. Asa ko ha. Maraming salamat sa inyo. Pero ito ang sorpresa natin ngayong gabi. Dumating na! Dumating na! Dumating na si Senador Amy Marcos!